pagsisisi. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ating mga kaaway, tayo'y kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya. Tayo po'y nagkatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, bilang tanda ng ating pagmamahal at pagkilala sa Diyos na banal, tumahimik tayo sandali at ating aminin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para munang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning sa silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya ay hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At mga ito ay ginagawa niya mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos na higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim.
Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas ng walang hanggan. Matatag, di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako'y magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Alleluia, Alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong unang panahon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rine. Sapagkat ang totoo'y nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita ito yon, at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Magandang umaga din, Father. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng ating liturgical year, tayo ay dinadala din ng ating mga pagninilay sa pamagitan ng mga pagbasa sa kahalagahan ng ating kahandaan. Paano natin paghandaan ang ating buhay at ang ating pananampalataya habang tayo ay naghahantay sa wakas din ng ating buhay pananampalataya. May isang magandang kasabihan na sa ating paghahangad sa kaharian ng Diyos,
It's not just important just to be there and how to get in heaven, but most importantly, to be transformed. How to be transformed so that our lives here on earth will be in harmony in heaven. Napakagandang pagnilayan yon, no? Kadalasan, ating hinahanap kung saan at kailan kaya maghahari ang Diyos sa ating buhay. Minsan nga, mayroong parte sa ating kasaysayan, no? It was around the year 2000 that many are expecting this rapture, this end of the world. Kaya marami ang nagbibenta sa kanilang mga ari-arian, marami din yung mga kulto, sekta, yung nagpakamatay upang salubungin ang araw na ito. Marami din ang mga gumagawa ng kung anong mga bagay para lamang salubungin ang pagdating ng Panginoon. Pero palagi nating naririnig mula sa ating Panginoon na huwag nating bigyan ng malaking halaga yung mga sinasabi nila. Narito, nariyan, o kung saan man. Dahil una ang napakahalaga, sinabi ni Jesus na narito na sa atin ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso. That's a very first important truth that Jesus is telling us. Merong mga manlalakbay na dumating sila sa isang nayon at habang nakasalubong nila ang matanda, tinanong nila, "Apo, saan po namin makikita ang mapa o sa mapang ito ang kaharian ng Diyos?" At sinagot sila ng matanda, "Ay iho, mga iho, wala ho kayong makikita sa mapa sa inyong papuntahan sa kaharian ng Diyos. Tingnan lang naman ninyo ang inyong mga sarili sa inyong mga puso at sa inyong buhay. At habang tinitingnan ninyo at sinusuri ninyo ang kabutihan ng inyong kalooban at buhay, doon unti-unti ninyong makikita at lumalabas ang totoong kaharian ng Diyos." Sometimes we look everywhere to find about the kingdom of God. Pero ang nakaligtaan natin, nakalimutan natin, ay nandito na pala sa ating kalooban at puso. Kaya kailangan lang nating tingnan, paano ko ba maiugnay ang aking pamumuhay sa ngayon na ito'y magdadala sa akin sa isang direksyon patungo sa kaharian ng Diyos. Tayo ay nagdasal ng Ama namin halos araw-araw sa ating panalangin. At sa nilalaman ng ating mga dasal, tayo ay tinuturuan ni Jesus upang paano natin makamtan ang kaharian ng Diyos. Una, ang pagkilala natin sa Ama bilang simula at pinagmulan ng ating buhay. Yun ang pinakahigit sa lahat na paanyaya ni Jesus sa ating lahat. Meron tayong mga plano sa buhay, meron tayong mga pangarap sa buhay, meron tayong mga proyekto sa buhay. Pero ang katanungan, lahat bang ito ay naaayon sa kalooban ng Ama o pagkilala natin sa Ama bilang manlilikha at pinagmulan ng lahat ng biyaya ng ating buhay? Naghahanap buhay tayo, naghahanap tayo para nagkumikilos tayo para mabuhay. Pero ang tanong, naalala ba natin ang pinagmulan ng ating buhay? Siguro yun ang unang palaisipan natin na kailangan nating ibalik sa ating puso at mga sarili. Dahil kung wala ang Diyos, wala ang kanyang biyaya at wala ang kanyang pagsama sa ating buhay, maaring wala na tayo. Sa isang iglap lamang, pwedeng mawala ang ating buhay kapag wala ang Diyos. Pangalawa, ang
bunga ng ating pananampalataya na tinatawag natin na misteryo ng ating pananampalataya, kung saan tayo dinadala at pinapalalahan palagi kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Ang buhay ni Kristo, ang kanyang pasakit, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang muling pagkabuhay. Maring sinasambit natin ang mga katagang ito, pero atin ba talagang ninanamnam ang mga katagang ito sa ating buhay? Kung paano nagpakamatay si Jesus para sa atin, kung paano siya nagsakripisyo para sa ating lahat upang tayo ay alisin at iahon mula sa ating kalagayan at kasalanan, upang tayo ay makasama at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay nakatuon dito, maaring mabuksan ng ating mga mata at isipan sa kaharian ng Diyos, dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi saan at kung hindi kailan, kundi sino. At ito ang katauhan ni Kristo bilang katugunan ng kaharian ng Diyos. The fullness of God's revelation, the fullness of God's grace in the person of Christ. Kaya lahat tayo ay dinadala kay Kristo. Lahat tayo ay tumatanggap sa kanyang katawan bilang mga kabahagi ng kanyang katawan upang ang ating buhay ay maging kaugnay sa Kanya at magkaroon din ng buhay at mamunga, dahil Siya ang kaharian ng Diyos na maaring maghari sa bawat isa. The name above every other name, that every knee shall bend and every tongue will confess. Siya ang kaharian na hindi nakilala ng mga Pariseo, na hindi nakikita ng mga Saduseo at mga namumuno ng batas, at minsan atin ding nilalagay sa ating likuran upang sumunod si Kristo sa ating kalooban at sa ating mga kagustuhan. Pero nakalimutan natin sa ating mga dasal kung paano ang kaharian na ito na mangyayari lamang sa ating buhay sa pamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo at manahan siya sa atin. Ito ang kalooban ng Ama, na sundin siya. Do whatever He tells you, sabi ng ating mahal na ina, no? Sa kanyang paalala sa kasal sa Kana. Sa kanyang pagbibinyag sa Jordan, sinabi niya, ito ang kinalulugdan kong anak, sundin ninyo siya. Ito ang kaharian na ibinigay ng Diyos sa atin, pinakita sa atin ng Diyos, na minsan hinahanap natin yung ibang bagay o ibang lugar. Pero nariyan siya sa ating buhay, nakapiling natin siya, tinatanggap natin siya sa banal Eucharistia. Kaya suriin natin ang ating mga sarili kung paano natin pinahahari ang Diyos si Kristo sa ating buhay. At karugtong nito, kapag siya ang totoong maghahari sa ating buhay at nakatuon ang ating direksyon para sa Diyos, ang ating buhay din ay maging kabahagi ng kahariang ito. Kaya isang araw habang nagtatanong yung isang mama sa kanyang guro, sabi niya, "Guro, paano ko kaya makikita o ma-identify yung kaibahan ng bukang liwayway at takip silim?" At sumagot ang kanyang guro, halos wala silang kaibahan. Pero makikita mo kapag makikilala mo na ang mukha ng iyong kapatid. It's not important to see the dusk or the dawn, but more importantly, to see the face of your brother or sister in the midst of darkness. Lalo na ang kanilang mga pangangailangan, lalo na ang kanilang mga tugon sa buhay, nakikita mo bilang kabahagi ng iyong buhay at kabahagi ng katawan ni Kristo. Kaya sa ating dasal, palagi nating sinasabi, mangyari lamang Panginoon ang iyong kaharian dito sa lupa, ayon man sa aming patungo sa langit. At kapag maganap na ito, makikilala namin
Kung magkaroon na ng katugunan at mabibigyan namin ng tugon ang nangangailangan, ang mga nagugutom, ang mga naghihirap, ang mga bilanggo, ang mga walang-wala sa buhay, ay natugunan namin at nakikilala namin sa iyong katauhan kahit saan man sila. At sa pamamagitan dito, aming maramdaman ang kapayapaan at kaginawaan dahil kami totoong nagmamahal sa bawat isa. At ang pangatlo, hamon sa ating lahat, kung paano natin maidala, maipasok, maituwid ang ating sarili sa misteryong ito. How can I go and enter into the mystery of Christ, death and resurrection and suffering? Kaya tayo palagi ay sa ating liturhiya, no? We are reminded by this whole event of Christ's life so that we can enter, we will be able to enter the mystery of Christ's life in His death and resurrection. Kaya tayo nagnilay-nilay sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng kanyang pagdating sa Adviento, at sa lahat ng uri ng kanyang pagdating sa ating buhay, kung paano tayo makapasok sa kanyang kaharian bilang katawan ng Diyos, bilang kabahagi ng buong sambayanan ng Diyos. At dito natin makikita ang totoong kaharian kapag ito at siya ay manahan sa ating buhay at sa bawat isa. Panghuling kwento, merong isang simbahan na halos nawala na ng mga nagsisimba at mananampalataya. Kaya isang araw naisip ng leader ng simbahan na sabihin ang mga katagang iyon para naman magkaroon ng pagbabago dahil nang lalamig na ang kanyang mga parokyano. Kaya isang araw habang nagsasalita siya, sabi niya, habang pinagnilayan ko ang mga banal na salita ng Diyos, narinig ko sa aking puso at sa aking isipan na sinabi ng Diyos, isang araw ang kanyang Mesiyas ay babalik sa katauhan ng isa sa inyo. Kaya nagtaka ang mga parokyano lahat at tag-isip, sino kaya ang tinutukoy ng aming leader o ng aming pastor o ng aming pari? Kaya simula sa araw na iyon, ang bawat isa sa kanila ay hindi lang nag-isip, kundi nagsimulang gumawa ng mabuti sa bawat isa. Dahil hindi niya alam kung sino ang Mesiyas na sinasabi ng kanilang guro o ng kanilang pastor. Kaya habang ginagawa nila ang kabutihan sa bawat isa, inalalayan ang pangailangan ng bawat isa, hindi nila namalayan na unti-unting bumabalik ang buhay at sigla ng kanilang munting sambayanan. Dahil lahat sila ay naghahangad ng kabutihan para sa isa at hindi sa kasamaan o ikalalaglag ng bawat isa. Dahil tinatrato nila ang bawat isa sa pagdating ng Mesiyas na handa sila. Kaya ang leksyon na ito ay para din sa ating lahat. Sana sa pagising natin at pagtulog natin, ating isipin, paano ko kaya hindi lang pagsilbihan, salubungin ang Mesiyas sa bawat isa na aking nakakasalamuha sa bawat araw upang ang kaharian ng Diyos ay maganap at maghari ngayon at kailanman. Amen. Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan sa daan ng buhay. At ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway palagiang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa, at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga yumao naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para din sa lahat ng mga may karamdaman, ating itinataas sa Panginoon ang kagalingan, yung mga nasa tahanan, nasa mga ospital, at sa iba't ibang larangan ng buhay na may dinadaing at may mga dinadamdam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Higit pa sa aming pagkabatid, tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pagkalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayanan. Dulot ng buhay at alak ng sagisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo mga kapatid, upat ng paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay sa sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Sa kaitaasan, pinagpalang
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Ong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pangitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Ernesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, sa lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin at kagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo at Diyos, ipahayag natin ang lakas na loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito si Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Isabel ng Ungaria. O kaibig-ibig na Santa Isabel, minamahal at masunuring alipin ng Diyos, itinalaga kang kaibigan ng aming kaluluwa at sa langit upang lalo kaming maging karapat-dapat tanggapin ni Jesus. Igawad mo sa amin mula sa kaitaasan ng kalangitan ang iyong magiliw na pagtingin habang kami ay naririto sa daigdig. Hilumin mo ang pinakamalalim na sugat ng aming kahinaan at sa kasalukuyang panahon, laganap ang kahalayan at kasamaan at mga nanlalamig sa pananampalataya sa Diyos. Dumudulog kami sa iyo ng buong pagtitiwala sa hangaring makamit namin mula sa Panginoon ang linaw ng pag-iisip at tapang ng loob na sumunod sa kanyang banal na kalooban at magkamit ng kapahingang walang hanggan. Amen. Santa Isabel ng Ungaria, ipanalangin mo kami.
tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pagkikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo bagpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming manalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan at kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan mo sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kaya kapayapaan kailanman ng O Panginoon ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.